Praise God! Isang pinagpalang araw sa ating pong lahat, and welcome to Jesus Our Hope Church Global Ministry. And again, this church exists to give hope to the hopeless. Okay, so isang malaking biyaya at karangalan muli ng aking buhay na makapag-ministeryo sa inyo, ano ho? Especially sa pagkakataon na ito ng pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Okay, so napakarami pong mga problema ang pinagdadaanan po natin, ano ho? Calamities, halos weekly, and hope, pero yet we are still here listening to the Word of God, worshiping the Lord our God, sapagkat naniniwala po tayo na walang pinakamainam na buhay kahit sa gitna ng mga pagsubok, kundi tayo po'y magbigay ng papuri, magbigay ng karangalan sa dakilang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Okay, so praise God. And once again, this is very timely, ano, sapagkat sa dami ng mga problema na ating pong pinagdadaanan, kinakailangan natin ngayon ng napaka-effective na weapon kung paano po natin ma-overcome ang mga bagay na ito. At ang topic na pag-aaralan po natin ngayon ay ang part 2 ng prevailing faith. Last week, tinalakay po natin yung part 1, which is the 1 Timothy chapter 1. At ipinakita po sa atin ng ating Panginoon kung paano po magkakaroon ng prevailing faith. Alright, so nakita po natin last week yung mga pointers ng ating pong pag-aaral, okay, para magkaroon po tayo ng prevailing faith. Number 1, serve with a pure conscience. So napaka-importante po niyan. Number 2, be bold and courageous. And number 3, keep the pattern of a sound teaching. So yung tatlong aspeto na yan, or tatlong katotohanan ito ang magbibigay sa atin ng napaka-effective na weapon para magkaroon po tayo ng pananampalatayang laging nananaig. And now, let's proceed to part 2. Tatalakayin po natin verse by verse ang buong mga talatang ito ng chapter 2 ng 2 Timothy. Okay? And before we start, let's pray. Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin, tinadakila ka namin sa umagang ito. Kinikilala namin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, at ang iyong kapangyarihan, that you are sovereign God. Lord, we thank you for this morning once again, for the privilege, Lord, na muli mo kami binigyan ng pagkakataon na ikaw ay aming pong pag-aralan, na ikaw ay aming pong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At narito muli ang aming pong mga buhay sa umagang ito. Muli mo kaming pagpalain, ang mga nanghihina ay muli mong palakasin, ang mga nawawalan ng pag-asa ay muli mong i-restore ang pag-asa sa bawat isipan at sa bawat kalooban ng aking mga kapatiran na nakikinig sa umagang ito. At higit sa lahat, Panginoon, magpapala ka at magpapalakas at magliligtas sa araw na ito. We thank you once again, and let your name be glorified, O God, and let your people be edified through your word, through the message of your word, O God. We thank you for the victory, and this we pray in Jesus' name. Says Amen. Amen. Ayan, praise God. Okay, so part 2, prevailing faith, a closer vein from the book of 2 Timothy. Ano po yung part 2 po natin? The characteristics of prevailing faith. Alright. So may mga characteristics ang prevailing faith. At ito pong tatalakayin po natin. At napaka-importante po nito. Hindi lamang isang facet ng pag-aaral ng pananampalataya, kundi pag-aaral din po natin sa araw na ito ang iba't ibang mga characteristics na sinasabi po ng 2 Timothy chapter 2 from verses 1 to the following verses. And remember, nung isulat po ni Paul ang 2 Timothy, pinag-aralan po natin yung introduction po natin last week, na siya po yung nasa gitna ng matinding paghihirap, pagsubok, and in fact, na-determine na po ni Paul ang kanyang nalalapit na pagpanaw sa mundo ito, sa buhay na ito. Sapagkat malapit na po siyang bitayin, at hatulan ng kamatayan. In fact, ito pong 2 Timothy ay ito po yung last na aklat na sinulat po ni Paul bago po siya patayin noong panahon ni Emperador Nero. So,
nakita po natin or ipakikita sa atin ng ating Panginoon from verse to verse ng chapter 2 ng 2 Timothy, ang iba't ibang mga characteristics ng prevailing faith. At sa pamagitan po ng mga characteristics na ito, magkakaroon po tayo ng pananampalatayang laging nananaig. Kumusta naman po ang ating pong buhay sa kabila ng mga matitinding mga challenges na ating pong pinagdadaanan sa buhay na ito. Last week, nakita po natin ang lupit ni Ulysses ba yan? Okay? So, nung nakaraang linggo, nakita rin po natin ang bangis ni Rolly. So, kumusta naman po ang ating pong pananampalataya? Nananaig pa rin po ba sa gitna ng mga pagsubok? At kung feeling mo ay parang matatalo ka na, kung feeling mo parang na-overpower ka na ng mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, nawawala na po tayo ng pag-asa, this is the right time for you to listen to the Word of God. This is for you. Okay, so the characteristics of prevailing faith. Okay, and let's open our Bible from 2 Timothy chapter 2 from verses 1 to the following verses. Okay, ganito pong sinasabi ng Tagalog translation. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Verse 2. Okay, ano pong sinasabi ng verse 2? Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay turo mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Next verse. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Next verse. Ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Next verse. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang ng bunga ng kanyang pinaghirapan. The last verse says, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. This chapter 2 of 2 Timothy is made up of various exhortations and encouragement to duty. Okay. Kaya nga, sa verse 1, ang sabi po dyan, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Okay? The apostle exhorts Timothy to be strong in Christian graces, according to verse 2. Okay? Verse 1 and verse 2. Okay? To commit the great trust which he had received to faithful men, and to endure hardship like a good soldier. Ito din ay binubuo ng pangungusap kung paano magkakaroon ng pananampalataya na nananaig sa anumang mga kasakitan at mga pagsubok sa buhay. Ika nga, faith that prevail over sufferings. Alright. So, Paul gives 3 illustrations about prevailing faith. Sa mga talatang binasa po natin from verses 2 hanggang verse 7. At yun ay walang iba kundi endurance of a good soldier, according to verses 3 to 4, and a disciplined athlete, according to verse 5, and a hardworking farmer, according to verse 6. So sa pamagitan po ng tatlong illustrations na ito, ay pinakita po ng chapter 2, ito po ay isang pinaka-effective na key para mag-produce po tayo ng tinatawag pong prevailing faith. Okay? Para magkaroon po tayo ng pananampalatayang laging nananaig. At hindi po mga ordinary illustrations ang ginamit po dito ni Paul pagdating po ng mga talata ito from verses 2 hanggang 7. Sapagkat yung tatlong examples na ginamit po niya is an endurance of a good soldier, a disciplined athlete, and a hardworking farmer. Okay?
So itong tatlong examples na ito ay napaka-common ng kanyang kapanahunan. Ano ho? Na itong tanging, ito yung pinaka example ng isang tunay na Kristiyano, right? Kung paano po tayo mananagumpay sa anumang uri ng mga pagsubok sa buhay. Right, let's start from the point number 1, the endurance of a good soldier. Pag binasa po natin ang verses 3-4, ganito pong sinasabi ng Bible. Okay, verses 3-4 says, "Thou therefore endure hardness." Sa ibang translation, endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Alright? Yung verse 3, okay, ang sabi po ni Paul kay Timothy, endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. The next verse, in verse 4, it says, "No man that wherewith entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier." Okay, ano po ba yung mga points na makikita po natin sa first illustration po ni Paul concerning the endurance of a good soldier? The Christian walk is often presented as spiritual warfare. Marami pong mga pagkakataon na mababasa po natin sa Bible ng ating pong buhay, paglalakbay sa mundong ito ay madalas inahihalin tulad sa isang spiritual warfare. Okay? At alam po natin na kapag ka-warfare ang pinag-uusapan, mayroon po itong mga sacrifices na involved. Mayroon po itong mga hardship na involved. Kung kaya't makikita po natin na ang kinakailangan para manalo at manaig sa anumang uri ng digmaan, kinakailangan mong maging good soldier. Okay, so maraming mga pagkakataon, once again, na mababasa po natin sa Bible na inihaling tulad po ang ating pong buhay sa pakikipagdigma. And in fact, ang buhay po natin araw-araw ay mayroon pong battle na pinagdadaanan. At para manalo po tayo sa anumang form ng battle sa buhay na ito, kinakailangan magkaroon po tayo ng endurance of a good soldier. According to verses 3-4, binasa po natin kanina ang mga talatang ito. And another verse in Ephesians chapter 6, verses 10-11. Ephesians chapter 6, verses 10-11. Okay? Ganito po sinasabi ng Bible. "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." Next verse, in verse 11. "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Be strong in the Lord, okay, and in the power of His might." So, ang illustration na ginamit po ng Ephesians chapter 6 is a soldier na kinakailangan, as a soldier, kinakailangan mong maging strong. Kinakailangan mong magpakatatag. Kinakailangan mong maging malakas. Huwag mong ipapakita sa kanino man na ikaw ay mahina. Huwag mong ipapakita na nangangamba ka at natatakot sa iyong mga kaaway. So Paul is picturing out the image of a Roman soldier from verses 10-11 ng Ephesians chapter 6 and from chapter 2 verses 3-4. Okay? And it takes 3 aspects to be a good soldier. Ano yun? Endurance, loyalty, and commitment. Ito po yung 3 aspeto para maging good soldier ang sino man. Kinakailangan mong magkaroon ng endurance, loyalty, and commitment. Pag sinabing endurance, yung hindi ka kaagad sumusuko kahit sa kabila ng mga, hardship na pinagdadaanan natin, mga sacrifices na pwede po natin kaharapin. Nanduroon sa iyong puso, sa iyong kalooban, ang katatagan at ang pagtitiis sa anumang uri ng mga sakripisyo sa buhay. Pag sinabing endurance, doon na pwede kang masaktan, pwede kang umiyak sa mga pagsubok natin pong pinagdadaanan, pero hindi ka pinanghihinaan ng kalooban, nagpupurso ka para
di ba, maka-breakthrough sa anumang mga pagsubok, nagsisikap po tayo para magtagumpay sa anumang uri ng mga struggles. Pag sinabing loyalty, okay, nagturoon ng loyalty mo sa iyong, di ba, unit, sa iyong pinuno, sa iyong commander-in-chief. Okay? And in fact, kapag walang loyalty mo, start na po yan ng distraction ng buhay mo. The same with our spiritual walk. Ano ho? Doon ang napakarami pong mga challenges na pwede po nating pagdaanan, pero ang loyalty po natin sa ating pong Diyos, dapat hindi po yan nawawala. And another is the word commitment. So ang tatlong ito, ang tatlong aspect ng good soldier. Hindi ka po pwede maging good soldier kapag wala kang ganitong tatlong aspeto. So, like a single-minded soldier, we should respond to the order of our commanding officer, the Lord Jesus Christ, with unquestioning obedience. Okay? Ang isa sa nakamamangha at nakakahangaan na ugali at kultura ng isang sundalo ay yung tinatawag kong single-minded soldier. Kahit, di ba, labag sa kagustuhan niya ang command ng kanyang officer, susundin niya po ito sapagkat doon siya nakatuon sa will at sa command ng kanyang pinuno. Like a single-minded soldier, we should respond to the order of our commanding officer. Sino po yan? Ito'y walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Walang questions, walang doubt. Ito po yung uri ng pananampalataya na laging nananaig at nagtatagumpay. Di ba? Yung loyal ka kay Lord. Yung hindi ka nag-question sa iyong obedience kay Lord. Na kahit, di ba, may mga sacrifices po tayo na pinagdadaanan, na kahit may mga inconvenience po tayong nararanasan, and yet, nandoon pa rin ang ating pong pagsunod kay Lord. Nandoon pa rin ang ating pong commitment sa ating pong Panginoon, ang ating pong obedience sa ating pong Diyos. Yung tinatawag pong unquestioning obedience. Okay? Alam niyo ba, ng discipline ng isang soldier, sabi po ng kanilang motto is, obey first before you complain. Ang ganda po niyan. Obey first before you complain. So wala kang karapatang mag-complain kapag ka iniutos ng iyong commander-in-chief. Pero alam niyo po ba sa ating pong mga Kristyano, mas matindi po dapat ang ating pong commitment kay Lord. Obey first and never complain. So dapat yun po sapagat alam po natin na hindi po tayo papahamak ng Panginoon. Hindi ka mapapariwara. Ang daming mga talata sa Bible na nagsusupport na kapag ka naging tapat ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba? Napaka-common na verse in Psalm chapter 37 verse 25. Sabi ni Haring David, matanda na ako mula sa pagkabata, sa tanang buhay ko yung walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya at sa kanyang anak na naging hampas lupa. God is faithful. Wala po tayong, space para mag-doubt sa command ng ating Panginoon. And in fact, kapag ka nag-obey po tayo kay Lord without questioning, so ito po ang pinakamalaking step ng ating pong pagiging matagumpay. Anumang mga struggles, anumang mga problema po pwede po nating pagdaanan, hindi ka po pwedeng pigilan at hindi ka po pwedeng ibagsak ng anumang circumstansya na ito sa buhay mo. Because obedience is better than sacrifice. Amen. Napaka-importante ang attitude ng isang good soldier pagdating po sa kanyang unquestioning obedience. Alright? Sa ating mga Christians, kadalasan ng naging sanhi ng ating pong pagkatalo, ay ang ating pong disobedience kay Lord. At kung minsan,
Diba? Pag nag-obey tayo kay Lord, ang daming mga complaints. Ang daming doubts, ang daming form of unbelief, at hindi po nagiging healthy ang ganitong uri ng obedience sa harapan ng Diyos. In fact, kahit hindi po tayo mag-obey kay Lord, mananatiling Diyos ang Diyos. He remained God because He is still God. He is sovereign and He is in control. Okay, so we should be ready to take the battle at any time. Another, the attitude ng isang good soldier is, di ba, yung preparation, yung kanyang pagiging ready ka nga. Walang sundalo na hindi po ready na makipagdigma anytime. Kahit natutulog yan, di ba, kapag ka may sumigaw, gumising kayo. Gigising yan without any complaints. Babangon yan kahit hindi pa naliligo, kahit hindi pa kumakain, kahit hindi pa nag-aalusal. At ang kanyang isipan ay nanduroon kaagad kung papaano tatalunin ang kanyang mga kaaway. So ganun ang attitude, ganun ang good soldier na ipinakita po ni Paul sa verses 3 to 4. Na kung gusto po nating magkaroon ng pananampalatayang laging nananaig, ito ang napakalaking factor. Ito ang isa sa malaking character, na po pwede po nating gawin, na kinakailangan po nating gawin at kinakailangan po nating i-exercise. Maging good soldier ka ni Jesus Christ. Amen? Bagamat hindi po ako naging soldier, naging Boy Scout lamang po ako before. Pero, di ba? Ang ganda ng, kapag ka loyal ka, kapag ka may mga pangarap ka, kapag ka parang ang isipan mo, ginagawa ko ito para sa bayan. Wow! Hindi ka napapagod. Di ba? Hindi ka nauubusan ng energy. Ang nagbibigay sa iyo ng strength, ang nagbibigay sa iyo ng enthusiasm para mag-pursue ay ang iyong pagmamahal sa iyong bayan at sa iyong commander-in-chief. The same with the Christians. Ang magbibigay po sa atin ng enthusiasm at energy ay ang ating pong pagmamahal kay Jesus Christ. So, ito po ang unang example na ginamit po ni Paul sa isang pananampalatayang laging nananaig. Okay? We should be ready to take the battle at any time. Ready ka ba? Nasubok sa digmaan? Iba mga tao, di ba? Hindi ready sa mga pagsubok, hindi ready sa mga problema. Kung kaya pagdating ng mga problema sa buhay, sinisisi nila ang Diyos, hindi nila expected ang mga bagay na ito nangyayari sa kanilang mga buhay. We should be willing to live and to die for the sake of mission, according to verses 4 to 6. Can we read chapter 4, verse 6? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So nakita po natin sa point na ito, yung pagiging ready ni Paul, okay, to live and to die for the sake of mission. Okay? Ready ka ba na mabuhay at mamatay for the sake of mission? Okay? Minsan ang hirap, di ba, unawain ng sinasabi ng verse 6. Kasi yung yung isipan natin, di ba? Ang laging nating tinitingnan ay kung paano po tayo magkakaroon ng, di ba, magandang buhay, matagumpay na buhay. Pero ang isa sa paraan para maging victorious po tayo ay ang pagiging able po natin at ang pagiging ready po natin na mamatay at mabuhay for the sake of mission. Okay? Hindi naman kinakailangan mag full-time ka kapag pinag-usapan po natin ang pagmimisyon. Ano man ang iyong kakayanan at saan ka man naruroon, so pwede kang magamit ng ating pong Panginoon for the sake of mission. Basta ang pinakamahalagang aspect ng pagmimisyon, ay nag-glorify si Lord at nakakakuha ka ng mga kaluluwa, papalapit kay Jesus Christ, nagagamit ka ng ating Panginoon na
i-propagate ang gospel ng ating Panginoon. Okay? At of course, magamit ka ng Panginoon sa kanyang kalooban at sa kanyang kaharian. So sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 4, "No man that weareth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier." Okay? Sabi ng Tagalog translation, sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Okay? Endure till the end. And you must endure till the end. Sapagkat, di ba, kapag hindi po tayo nag-endure till the end, so wala pong tagumpay, na mararanasan tayo. Okay? So, ang example na ipinapakita po sa point na ito is an endurance of a good soldier. Kinakailangan po natin magkaroon ng ganitong klaseng character. Napakalaking factor nito para maging matagumpay po tayo. Humaharap po tayo ngayon sa isang napakalaking challenges, napakaraming mga challenges, napakalaking battle sa buhay na ito. At kung hindi po tayo magkakaroon ng ganitong klaseng character, so pwede po tayong bumagsak, pwede po tayong matalo. And at the end of time, pwede po natin makita ang ating pong sarili na kinakawawa ng mga problema. Pero ang sino mang mga taong, di ba, mayroong ganitong klaseng character, ang sino mga taong willing na magpaturo ng salita ng ating pong Panginoon, ito po yung mga taong magtatagumpay gaano mang kalakas ng pressure sa buhay na ito araw-araw. One thing na kinakailangan po natin gawin, we must endure till the end. Wala pong exempted sa mga pagsubok sa buhay. Okay? Kahit ano pang gawin po natin. Kahit pumunta ka pa sa ibang planeta. Ang mga pagsubok ay isang reality na ng buhay sa mundo. Hanggat nabubuhay po tayo, so pwede po tayo makaranas ng iba't ibang mga challenges, pwede po tayo maapektuhan ng iba't ibang mga struggle sa buhay. Subalit, hindi ibig sabihin na hindi po tayo magtatagumpay. Okay? Ang pinag-usapan po natin dito ay kung paano po tayo mananaig sa anumang uri ng pressure sa buhay nito. Alright? We must be ready to endure till the end. Amen. Yung sinabi po ni Paul sa huling chapter ng 2 Timothy, sa chapter 4, pagdating po ng mga verses 6 hanggang 8, makikita po natin yung kanyang pagiging ready. He is ready and willing to live and to die for the Lord. Amen? Okay, so another example na ginamit po ni Paul or illustration para maging matagumpay po tayo or para magkaroon po tayo ng prevailing faith is a disciplined athlete according to verse 5. Can we read verse 5? Ano po bang sinasabi ng talata? Alright? "And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully." Okay? Sa isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. So ang pangalawang ginamit po na example or illustration po ni Paul is a disciplined athlete. Hindi lamang po athlete, kundi disciplined athlete. Naalala ko tuloy ang interview po ni Pacquiao, Manny Pacquiao, kung bakit nakarating po siya sa estado niya ngayon. So ang isa sa sinabi niya ay yung pagiging disciplined. Alright? Marami pong mga athlete na potential pero hindi po naging successful dahilan po sa pagbagsak ng kanilang pong disiplina. Okay? Pero, ginamit pong illustration po ni Paul kay Timothy.
na kinakailangan magkaroon ka ng ganitong klaseng character sapagkat powers ng powers ang mundong ito na iyong kinalalagyan. Di ba? Padami ng padami ang pressures, palakas ng palakas ang pressures, padami ng padami ang mga problema at mga pagsubok sa buhay. Kung kaya't ang sabi po niya ng verse 5, ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. So, ano po ba yung point ng sinasabi po ni Paul sa verse 5? A disciplined athlete. The Greek games were important and demanded strenuous training. Pag sinabi kong strenuous training, yung energetic, yung active ka sa training. Di ba? Hindi ka tinatamad. Okay? Yung parang energetic ka, parang excited ka laging mag-train. At alam niyo po ba, sa aspeto po ng training, medyo dami mong isasacrifice po rito. Di ba? And it takes discipline, ika nga, para magkaroon ka ng strenuous training. Alright? In fact, in 1 Corinthians chapter 9, verse 25, ganito pong sinasabi ng Bible. Okay. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Wow! Lahat daw ng mga manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Nakita niyo po ba yung first part? Nang sabi ko ng first part, may disiplina sa lahat ng bagay. So napaka-importante po ng discipline. So go back to point number 2, para maging matagumpay po tayo. In fact, di ba, yung point po natin, para magkaroon po tayo ng prevailing faith, kinakailangan magkaroon po tayo ng character, which is a disciplined athlete. Okay? Athlete follows strict training, ika nga, rules, so as to avoid being disqualified from their race. We must display a similar measure of discipline and self-control. Praise God. Okay? So, kinakailangan magkaroon po tayo ng ganitong klase or similar measure of discipline and self-control. Nakakamangha yung mga athlete, panadalian lamang po yung kanila pong crown, yung kanila pong kasikatan, panadalian lamang. Pero, ang hinahangad po natin dito, ang pinangako ng Panginoon dito sa sino mang magiging tapat hanggang wakas, di ba? Ay di lamang po crown na pansamantala. Okay? This is about a victor's crown. Alright? So isang korona ng pananagumpay ang ating pong mararanasan kapag hindi ka, di ba, naging tamad, kapag hindi ka nawalan ng pag-asa, okay? At kapag nagkaroon po tayo ng tamang disiplina, kagaya po ng isang atleta. Okay? So, another point, okay? No competitor could be crowned unless he competed in accordance with the rules. Okay? Here, the references is to a victor's wreath given in an athletic contest. Okay, gusto kong makita po natin yung point na ito, na wala pong competitor na pwedeng magkamit ng kuruna hanggat, okay, hindi niya nakukumpleto at nagaganap ang rule ng, di ba, ang rule ng laro. Alright? So, point lamang po yan, or example lamang po yan, na napaka-importante po sa isang athlete, okay, ang sumunod sa rule. Kapag hindi ka sumunod sa rule, madi-disqualify po tayo. Madi-disqualify po sila. Pero, ang example at ang pagsasalarawan na ito ni Paul
sa ating mga Kristiyano, pwede po tayo ma-disqualify kapag ka, di ba, hindi po tayo sumunod sa rule. Ano po ba yung rule? Di ba? Ang mandate ng ating Panginoon, ang will ni Lord, ang batas, ang kautusan ng ating pong Panginoon, ang salita ng Diyos. So it means, na magiging matagumpay po tayo kapag ka, di ba, ang discipline po natin ay nasa salita ng ating Panginoon, na hindi lamang po tayo lumalakad sa ating pong sariling pamamaraan, sa ating pong sariling kagustuhan, dinidisiplina po natin ang ating pong mga sarili sa salita ng ating pong Panginoon. Amen? Kung ang athlete ay nagiging matagumpay kapag ka sumunod siya sa kanyang coach at sa rule or alituntunin ng laro, alright? Kahit gaano, di ba? Kahit gaano kagaling kapag ka na-disqualified ka at hindi ka sumunod sa rule. So, mababaliwala ang potential ng iyong pagiging matagumpay. Alright? The same with our faith. Hindi po ito pasikatan at pagalingan. Okay? Ang kinakailangan po natin dito ay ang disiplina po natin at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, sa salita ng ating pong Panginoon. In fact, si Jesus Christ, di ba? Yung mga huling salita na sinabi ng ating Panginoon bago po siya ipako sa krus, di ba? Bago po siya patayin. Alright? Nung nasa Getsemani ang ating Panginoon at nananalangin, anong sabi ng ating Panginoon? Father, not my will, but your will be done. Okay? So, ano po ba yung point na ipinapakita ng Panginoon sa atin dito? Yung tinatawag pong rules. Napakahalaga po niyan. Alright? So, para maging matagumpay po tayo at magkaroon ng pananampalatayang laging nananaig, so dapat dinidisiplin po natin ang ating pong mga sarili sa salita ng ating pong Panginoon. So dapat nagbabasa po tayo ng Bible at bago po tayo umaksyon, ini-examine po natin ang ating pong mga decisions, di ba? Sa larawan at sa ilaw ng kanyang mga salita. Di ba? Ini-examine po natin ang ating action. Kung ito ba'y naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ika nga, kahit kaano kaganda ng plano mo sa buhay, kung laban po yan at labas po yan sa salita ng Diyos, which is the will of God, so hindi po yan magiging healthy sa ating pong buhay. Alright? What I mean, mga minamahal kong kapatid, ang subject po natin dito is about, di ba, how to have a prevailing faith. May mga hard teaching, doctrine na tinatalakay po natin, pero kinakailangan po natin itong tanggapin. Sapagkat isa po ito sa aspeto para maging matagumpay po tayo. Bakit maraming mga taong nadi-discourage sa mga panahon ng pagsubok, nawawalan ng pag-asa sa mga panahon ng pagsubok? Sapagkat, di ba, hindi po nila dinidisiplina ang kanilang sarili sa salita at sa ilaw ng salita ng Diyos. Okay, wala silang Word of God. Pagdating ng mga pagsubok, umaaya, umaatras, nawawalan ng pag-asa, bumabagsak. Bakit? Wala silang salita ng Diyos. Pero ang mga taong, di ba, connected sa Word of God, ito yung mga taong laging nananaig at laging nananagumpay. Si Jesus Christ, paano po siya nagtagumpay laban sa temptation ni Satan? Anong weapon ng ating Panginoon? It is written, sabi ni Lord. Diba? It is written. Matthew chapter 4 verse 4. Anong sabi ng demonyo? Ni Satan kay Jesus Christ. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato ito. Anong sabi ng Panginoon? It is written. Nasusulat sa tanas, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita rin naman ng Diyos. Okay? So ito yung napaka-effective na weapon. Kapag mayroon po tayong, di ba, salita ng Diyos, kapag ka-rooted ka ng salita ng Diyos, bagamat ang example lamang na dinidescribe ng verse 5, di ba, ay katulad ng isang disciplined athlete. Pero ang isang atleta, kahit gaano po siya kagaling, kapag hindi po siya nagpasakop sa disiplina at sa alituntunin ng laro, hindi po siya magiging
matagumpay. The same with our walk in this life. Amen. Kahit, di ba, sabihin nilang simpleng tao ka lang, wala kang masyadong pinag-aralan, pero kapag connected ka at rooted ka sa salita ng ating pong Panginoon, hindi ka maibabagsak ng anumang uri ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Sapagkat ang magbibigay po sa atin ng kalakasan ay walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. At alam niyo ba, ang mga athlete, ang isa po sa kanilang inspiration, kahit sa dami po ng mga sacrifices at discipline sa kanilang pong sarili, ang isa po sa kanilang inspiration ay ang crown. Okay? Magkaroon po sila ng fame and crown pagdating po ng araw. Pero alam niyo po ba, ang sinasabi po ng talatang ito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Next point, ang sabi dyan, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Sa English translation, but we an incorruptible. Hindi siya masisira. Isang korona ng pananagumpay. Ang sabi po ni Paul, a crown, a victor's crown. Alright? Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. So another na point sa discipline po rito, faithful believers will receive a victor's crown, not the royal crown which belongs to Jesus Christ only. Paul is saying that spiritual activity must be connected or conducted within the directive of biblical faith and doctrine. To defect from true doctrine is to lose our reward. Okay? So, mahalagang aspeto po yan, ng ating pong pananampalataya. Dapat tama ang pananampalataya mo. Hindi po lahat ng nananampalataya ay tama ang kanila pong pananampalataya. In fact, di ba? Ang dami pong mga tao sa panahon po natin ngayon na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo pero taliwas ang kanilang pamumuhay sa kalooban ng ating pong Panginoong Jesus. Alright? Pero ang isa sa pino-point out ni Paul, sa talatang ito ng verse 5, okay? Balikan nga po natin verse 5 ng chapter 2. Okay, sabi diyan, and if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. Ginamit po yung salita pong lawfully. Okay, sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Huwag kang lalabas, diba? Huwag kang mag-swerving. Okay? Huwag kang mag-overtake. Ang tamang, diba, paglakad, diba, sa buhay na ito, kahit marami kang mga challenges, kahit marami po tayong pressures, diba, hinaharap po natin ang mga challenges na iyan at mayroon po tayong salita ng Diyos. Okay? At, diba, kino-connect po natin ang ating pong sarili, ang ating pong buhay sa salita ng ating pong Panginoon. Number 3, na illustration ni Paul is a hardworking farmer. According to verse 6. Chapter 2, verse 6. Okay? Sabi po ng verse 6, the farmer that laboreth must be first partaker of the fruits. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang ng bunga ng kanyang pinaghirapan. Hardworking farmer. Okay? Marami pong mga farmer kasi na hindi hardworking. Okay? At ang ganong uring mga farmer ay hindi po mag-aani ng marami. Ika nga, di ba? Sabi nga nila, kapag marami kang itinanim, marami ka rin aanihin. At kung ano ang itinanim mo ay yun din ang aanihin mo. Kung nagtatanim ka lang lagi ng laway,
so ang aanihin mo ay laway, panis nga lang. Conscientious ng hard labor is necessary before a farmer can enjoy a bountiful harvest. Conscientious ng hard labor. So willing ka to endure, willing ka mag-sacrifice, willing ka, di ba, na mag-labor. Ang ginamit po ditong word is the word laborate. Di ba? Sa ibang wika, yung salitang laborate, pagpapagal, pagsasakripisyo, okay? Pagtratrabaho. Okay? So, mahalaga yung pagtratrabaho ng isang farmer. The same with the Christians. Amen? Dapat meron tayong mind na ganito, a hard-working farmer. Magtratrabaho ako kay Lord. Di ba? Hindi ako papayag na hindi ako magamit ng Panginoon, na maging idle ang buhay ko, na hindi ako maging productive sa buhay na ito. At habang naging productive ka sa iyong pananampalataya, lalo kang nananaig sa mga pagsubok. Tingnan mo yung mga taong tamad na walang ginagawa. Di ba? Yung mga taong hindi nagpapagamit sa Diyos, yung mga taong, di ba? Gusto na lang puro pagpapala, pero ayaw magsakripisyo sa gawain ng ating Panginoon. Ito yung mga taong madaling matalo ng mga problema at ng mga pagsubok. Yung mga taong kundi pagsubok lang umaayaw. Pero yung mga taong kahit maraming mga pagsubok na pinagdadaanan, ang kanilang takbuhan ay ang Diyos. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, gagawin ko pa rin ang kalooban mo kahit anong, di ba, dami ng mga problema, kahit gaano kalakas ng pressure sa buhay na ito. Ito yung mga taong mayroong prevailing faith. Amen? Ito yung mga taong may pananampalatayang laging nananaig or laging nananagumpay. So, di ba, nag-i-enjoy pa rin yung farmer sa kanyang ginagawa kahit may mga sacrifices. Okay? Sapagkat alam po niya na siya po'y mag-aani pagdating po ng araw. Dahil meron po tayong ganitong klaseng kaisipan, mga minamahal kong kapatid. Amen? Amen? Okay? Na kahit, di ba, may mga pinagdadaanan po tayo, mga sakripisyo, kahit minsan nahihirapan po tayo, at hindi lamang minsan, kadalasan nahihirapan po tayo, pero ang ating pong kaisipan ay katulad ng kaisipan ng farmer, na mayroon pong panahon ng pagtatanim, pero mayroon ding panahon ng pag-aani, at para hindi po siya mapagod, sa mga sakripisyong nangyayari sa kanya, ang kinakailangan niyang tinanay ang paparating na ani. Amen? Ganun po ang mga Kristiyanong laging nananaig. Ang tinitingnan po natin ay hindi po yung mga problema, hindi po yung struggles, kundi yung paparating na plano ng Diyos, yung magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo bukas, sa susunod na araw, or sa perfect time ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Laziness cannot be a character trait about faithful Christians. Okay? So wala pong tamad na Kristiyano. Okay? Wala pong Kristiyanong tamad. Dapat, ang nagmo-motivate sa atin ay ang kasipagan. Okay? Mga illustrations na ginamit po ni Paul. 1 Corinthians chapter 15 and the verses 58. Okay? Ganito po sinasabi ng Bible. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kasi kung makita po natin yung last part, ang sabi po ng last part, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Bakit ang mga Kristiyano noon, sa kabila ng mga persecutions, sa kabila ng mga sufferings, hindi po sila bumagsak, hindi po sila umayaw. Sa madaling sabi, nagkaroon po sila ng pananampalatayang laging nananaig. Sapagkat, ang sabi po ng last part, for as much as you know, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap at pagpapagal para sa Diyos. Dapat naunawaan po natin yan.
ng mga paghihirap sa buhay na ito ay pansamantala lamang. At anumang mga paghihirap na pwede po nating maranasan at pagdaanan ay hindi po ito maikukumpara sa kaluwalhatiang inihanda sa atin ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. So my dear brothers and sisters, mahalaga ang paalala ni Paul kay Timothy. At ito'y nagsisilbing aral din sa ating mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Na ang tatlong illustrations ng prevailing faith in chapter 2 is endurance of a good soldier, a disciplined athlete, and a hard-working farmer. At nawa po natin ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. At manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, tinadakila sa araw na ito, sa kabila ng napakaraming mga pagsubok, mga pressure sa buhay. Subalit naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tapat at hindi ka nagkukulang sa anumang panahon at sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, narinig po namin ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng ganitong klaseng characters, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng character ng isang good soldier, O God, a disciplined athlete, and a hard-working farmer. Bagamat mahirap unawain, subalit, Panginoon, ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kakayanan para lumakad sa iyong kalooban. At sa mga kapatiran ko na nangihina, may mga problema pinagdadaanan, may mga karamdaman, ano man ang kanilang sitwasyon ngayon, Panginoon, Lord God, magtatagumpay sila laban sa mga problemang ito. Bigyan mo sila ng pananampalatayang nananaig sa anumang uri ng mga pagsubok sa buhay. Panginoon, at the end of time, Panginoon, isisigaw namin ng malakas that you are good, O God, that you are faithful, O God, and we thank you so much for your goodness and for your faithfulness to us. We thank you for the victory. In Jesus' name, says Amen. Maraming salamat po sa ating buong Panginoon at pagpalain po tayo ng Diyos ngayon, bukas, hanggang sa muling pagbabalik.